Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana yung mga nakakita ng ating invitation kahapon ay nakatutok sa atin ngayon para po tayo ay magkausap tungkol sa isang napakahalagang impormasyon na nais ko pong i-share sa lahat ng mga makakasubaybay, hindi lang po sa ating mga kaibigan. Ano po? Actually, noong pong nakaraan, nag-trial ako, Bicol yung aking ginamit na salita. Pero nakakatuwa kasi almost 800 na po yung mga nanood. Kaya naisip ko para mas dumami yung mga makikinabang, bakit hindi ko gawing Tagalog? Ano po? Kaya magtatagalog ho tayo ngayon. Pero pagka may mapansin ho kayo na medyo nagkamali, pasensya na po. Hindi tayo pure na Tagalog. Bicolano po ang inyong kaibigan. Ano po? Ako po si Edgar Piconio at ako ay nandito ngayon sa Barangay Aslong, Libmanan, Camarines Sur. Ayan. Katulad po ng aking na-post, yung aking invitation, pag-usapan po natin ngayon yung redox signaling molecule. Isang bagong termino na pag-uusapan natin pero lubos na napakahalaga sa ating katawan. Ano po? Okay, meron nang nanonood. Salamat. Sa bagay, hindi naman natin inasahan na sabay-sabay na manonood, pero pagkatapos natin yan, sigurado marami pa ang magpi-play para manood ng ating Facebook Live ngayon. Ano po? Disclaimer lamang po, ako po ay hindi doktor, Hindi doktor. Sabi ng iba, lang na po, mukhang doktor. Mukhang doktor, pero hindi talaga doktor, ano po? Yung ating pong isi-share ngayon sa inyo na product knowledge at saka iba pang mga bagay, yun po ay mga natutuhan ko rin, yung iba sa mga doktor, yung iba sa mga, meron akong kaibigan na PhD, nag-aral po siya ng, tawag dito, ng neuroscience, at yung iba naman, sa research na rin, ano po. Okay, pero pag-usapan ho natin ngayon itong tinatawag nating redox signaling molecule. Okay, alas 8 na. Tuloy-tuloy na po tayo. Unang-una, ano po ba itong salitang redox? Marahil ngayon lang po ninyo narinig yung salitang redox. Yung pong salitang redox ay galing sa dalawang salita na pinag-combine, reduction, oxidation. Anong ibig sabihin noon? Yung pong salitang reduction, ibig naman sabihin mula sa salitang reduce, bawasan. At yung oxidation na naman, ang ibig sabihin ay yung tinatawag na chemical reaction pag na-expose sa oxygen. Ano po? Oxidation. Halimbawa, ano ba yung oxidation? Magbigay ho tayo ng halimbawa. Halimbawa, kayo po ay naghiwa ng talong na hindi nyo nilagay sa tubig. Yung pong bahagi ng talong na puti, yung loob ng talong, ano po, pagka hindi ho ninyo binabad sa tubig, anong mangyayari? Mapapansin po ninyo, nag-iiba yung kulay, di ba? Nag-iiba yung kulay, nagiging brownish, hanggang sa maging dark brown. Doon na po magsisimula yung pagkasira ng talong. Kaya dapat, pag nagayat ng talong, lalagay po sa tubig. Kung na-experience niya po ninyo na maghasa ng itak, yung talagang itak na gawa sa bakal, ano po. Yan po pag hindi nyo agad pinunasan, maya-maya lang makikita nyo meron ng kalawang. Ibig sabihin, yung pong oxidation sa bakal, yung po yung nagiging resulta kalawang dahil sa oxidation. Bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi gusto nating maging malinaw sa kaisipan ng ating mga manonood at ng mga makakapanood pa nito na sa ating katawan po, sa araw-araw, minuto, sabi nga ng mga scientist, oras-oras, merong nangyayaring oxidation sa ating katawan. Ang ibig sabihin, mga bagay na sumisira sa ating mga cells. Bakit mahalaga na maintindihan natin ito? Kasi ganito po, sabi ho ng mga scientist, ang ating katawan daw ay binubuo ng mga 75 trillion hanggang sa 100 trillion na cells or cellula. Depende kasi yun sa laki ng katawan ng tao. Ano po? Pero yun daw pinaka-average,
Sabi nila, 75 trillion cells. Ngayon, ang bawat isang cell po na yan, yun ang tinatawag na basic foundation of life or yun ang tinatawag na building blocks of the body. Parang ganito po, halimbawa, magpapatayo kayo ng bahay. Ano bang kakailanganan nyo para makabuo kayo? Kailangan nyo ng hollow blocks. Kailangan nyo ng kabilya. Kailangan nyo ng grama. Kailangan nyo ng simento. Medyo nabubulol tayo na po. Para makabuo kayo. Ngayon sa katawan natin, yung building blocks, mga cells. Kaya nga 75 to 100 trillion cells ang bumubuo sa katawan ng isang tao. Siguro pagka mas malaki, mas marami pang cells. Ano po? Pero gamitin na lang natin na reference point o reference number yung 100 trillion cells. Ngayon po, iyan po ang building block ng ating katawan. Ang ibig sabihin ay ganito. Pag healthy ang ating mga cells, healthy po ang ating katawan. Pag hindi healthy ang ating mga cells, hindi healthy ang ating katawan. Pag may sakit ang mga cells, may sakit ang organ, may sakit ang katawan. Pag walang sakit ang cell, walang sakit ang mga organs, walang sakit ang katawan. Ganon po yun kasimple. Ngayon, ito pong mga selula na ito na 100 trillion of cells, ito po ay may mga na merong tinatawag na masalimuot na mga trabaho na nagaganap na hindi natin namamalayan. Hindi natin nararamdaman eh. Pero aktual na nangyayari sa loob ng ating katawan. Bakit? Meron po akong nabasa na paglalarawan, actually meron akong libro, yung sa Anatomy and Physiology. Sabi po ng mga scientists, yung bawat cell, ano po, yun daw kung bawat cell, parang, parang lungsod, parang city. Sa paanong paraan? Bawat cell po ay merong tinatawag na parang yung protective area o protective layer. Ang tawag ay cellular membrane or cell membrane. Ano po? Para bang syudad na may bakod. At doon sa loob po ng cell, merong tinatawag doon na railway system, mayroong communication system, may waste management system, at kung ano-ano pa. Kaya may imagine natin na yung napakaliliit na mga bagay na ginawa ng Diyos para magkaroon tayo ng katawan. Ang dami pong komplikadong trabaho na ginagawa. Ano po? Yung cell, nagiging tissues. Yung mga tissues, nagiging organ. Yung mga organs, nagiging system. At yung system, sa kabuuan, nagiging katawan natin. Ngayon, doon po sa 100 trillion cells na bumubuo ng katawan ng tao, sabi naman ng mga scientists, 50 to 75 million cells ang namamatay araw-araw. Ang tawag po nila doon ay apoptosis. Okay, apoptosis ang tawag nila dyan. Ngayon, makikita na natin ngayon, ito pong ating mga system, kasama na yung tinatawag na immune system, ay binubuho yan ng mga cells. At para makafunction ng mabuti yung mga cells natin, meron po palang tinatawag na cellular communication. Nag-uusap-usap po pala ang mga selula natin na hindi natin nalalaman. Ako nga po, in-analyze ko mabuti. Ini-analyze ko mabuti. Lahat pala ng sistema ng katawan natin, yung mga system natin, ang function po nila ay nagaganap sa pamamagitan ng signals. Halimbawa, yun na lang po. Kuha tayo ng halimbawa, yung tinatawag natin na digestive system. Yung ating digestive system, ang mga bumubuo po niya na itong ating bibig, ang ating stomach, ang ating small intestine, ang ating atay, ang ating large intestine, magkatapos yung tubo na papunta na sa labasan ng ating mga dumi. Yun po yung digestive system na tinatawag. Tingnan po ninyo. Pagka halimbawa, busy kayo at hindi nyo namalayan yung oras, mapapansin ninyo, sumala na kayo sa oras ng pagkain. Ano bang signal ang ibinibigay ng katawan pagka gutom na siya? O baka sasakit ng ulo ninyo, yung stomach ninyo kukulo na, kakalam na siya, baka yung tuhod ninyo manghihina na nagpapahiwatig na siya, gutom na.
Bakit? Kasi, hindi naman magsasalita yung digestive system na, uy, gutom na ako. Pero, ipinararamdam sa atin sa pamamagitan ng body signals. Ganyan. Sample lang po yan, ano? Ito pa. Digestive system pa rin. Pag yung isang tao ay nagkasakit, halimbawa, meron siyang nilagnat ng maghapon, magdamag, kinamagan, mapapansin ninyo, wala siyang ganang kumain. Bakit? Kasi po, yung ating digestive system, nagre-reklamo. Sasabihin ng stomach mo at ng mga bituka mo, Dila, huwag ka munang tatanggap ng pagkain kasi hindi ko magagawa yan, may problema ako. At dami ko pang dapat gawin. Ano naman ang magagawa ng dila? Ang gagawin ng dila. Sa utos po yan ng brain, kasi siya yung pinaka-governor yung brain. Yung dila, mawawala ng lasa. Ay, maski, ito, kumain ka niya kasi para makatulong sa'yo na gumaling ka agad. Hindi tatanggapin ng katawan. Walang gana. Kasi may trabaho siya, hindi niya magagawa yung digestion process habang siya ay mayroong problema. Yan. Body signals po yan. Yan. Body signal ng digestive system. Pero babalik tayo dun sa mga cells natin. Sabi natin kanina, yung mga cells natin, meron silang communication system. Paano yung nagaganap? Sa kalooban po ng ating selula, meron tinatawag dyan na mitochondria. Sabi nga naman, nabasa ko, narinig ko, doon daw sa mga cells natin, 80% ng cell ay gawa sa mitochondria. Ano po itong mitochondria na ito? Kung naalala po ninyo, yung nabanggit ko kanina na paghalimbawa sa isang city, ano po, yung mitochondria, siya po yung in charge doon sa power generation system. Kaya pagka tayo po halimbawa kumain, na-digest na, diniliver na sa mga cells, pagdating po doon sa mga cells ng sugar na mula sa kinain natin, i-convert niya na maging energy. Kaya tayo ay lumalakas. Yan. Ang gumagawa po niyan ay mga cells sa pamamagitan ng bahagi nito na kung tawagan ay mitochondria. Pero maliban po dyan sa generation system or powerhouse na yan, meron pa po siyang ginagawa. Ang ginagawa niya po ay yung isang uri ng molecule na kung tawagan ay redox. Redox. O babalikan natin yung redox. Ano ba yung redox? Yung pong redox ay galing sa dalawang salitang reduction at oxidation. Bakit mahalaga yun? Kasi ganito po. Sa loob po ng ating katawan, kung paano sa labas, halimbawa yung bakal ay mayroong kalawang na resulta ng oxidation, kinakalawang, pag hindi mo napigilan, masisira na yung bakal. Kaya yung mga grills ng bintana ninyo, yung gate ninyo, pag hindi alaga sa pintura, kinakalawang, nasisira. Sa katawan ho natin, marami hong sumisira sa ating mga cells. Pagkabata pa po, ang lilikot ng mga bata, no? Lalakas nila. Very busy sila. Maganda pa po ang volume or amount ng kanilang redox cell na napuproduce ng kanilang mga cells sa pamamagitan ng mitochondria. Pero pagdating daw po ng puberty period, yan ay nagsisimula ng bumaba. Bakit bumababa na yung redox signaling molecule na siyang responsable sa komunikasyon ng mga cells? Kasi po, pumapasok na kayong iba-ibang mga bagay na nagiging dahilan na bumaba yung redox signaling molecule. Halimbawa, yung isang kabataan, mahilig na sa mga fast foods. Ayaw na kumain ng mga nasa bahay. Gusto sa fast foods. Bakit nakakasira sa mga cells? Kasi po ganito, aminin ho natin sa hindi, karamihan naman sa atin, alam natin yan, ano po, yung pong pagkain sa fast food, mababa po ang kanilang nutrients. Ang mataas po sa kanila mga preservatives saka mga chemicals. Hindi po yun ang kailangan ng ating mga cells. Sabi nga nung isang nagpaliwanag na narinig ko noon, dapat tayo pag kumakain, ang iniisip natin, ano ba yung kailangan na pagkain ng ating mga cells? Hindi yung ano ba yung gusto ko? Ano ba yung masarap sa akin? Ay pag nasanay kayo sa mga lutong fast food, mga maraming preservatives, yun ang magiging masarap sa inyo. Pero hindi po yun healthy para sa cells ninyo. Isa po yun sa dahilan na bumababa yung redox signaling molecule na napuproduce ng ating mitochondria sa cells. Pangalawa, yung po mga iniinom,
Sa halip na tubig, iba na, gusto mga dikulay na. Yung iba, mahilig pa sa mga tinatawag nila mga energy drinks. Nadadamage po ang cells natin yan. Bakit? Kasi hindi po yun ang nakadesign sa katawan natin. Nang tayo po ay nilalang ng Diyos, na binabanggit ng Biblia ng pangalan na Jehovah, ang katawan po natin ay 70% tubig. Pero ngayon, ang ginagawa ng marami, halos ayaw na po ng tubig. Ang gusto nila, yung mga dikulay na mga acidic naman. Hindi po yun ang gusto ng ating katawan. Nagdudulot po yun ng tinatawag na oxidative stress. Maliban pa dyan, yung mga problema natin, yung mga iniinom natin na, halimbawa, tubig na may chlorine, mga gamot na iniinom, mga antibiotics, yung stress dahil lang sa problema sa araw-araw, lahat na po yun, pag pinagsama-sama, nagdudulot po yun ng tinatawag na oxidative stress sa mga cells natin. Para bang nagiging dahilan para kalawangin yung ating mga cells. Ang kagandahan po, ito pong redox signaling molecule, siya yung nagbabalance. Kaya reduction, oxidation, reduction, yan. Siya yung lumalaban. Pero ang malungkot ng balita, kasi habang tayo ay nagiging mature, nagiging adulto, lalo na po pag senior citizen na, bumababa po yun. Kaya mapapansin po nyo, pagdating sa mga 30, 40, 50, 60, lalong-lalo na, nagsisimula na po na magkaroon ng mga sakit. Pabalik-balik na sa doktor, may mga maintenance medicines na. Bakit? Sorry po, Kasi nga po, humihina na yung signaling system ng katawan. Ito pong signaling system na ito na redox, ito po yung nagbibigay ng signal sa ibang mga cells para magawa ang mga gawain nila. Kanina nabanggit natin yung apoptosis, na maraming namamatay. Average daw ay 50 million to 75 million cells araw-araw. Sila yung magbibigay signal, mag-uusap-usap sila. O yung mga namatay na mga cells na yun, tatanggalin na yun. Alisin na sa system. Pag may na-damage na cell, halimbawa nasugatan, tingnan ninyo yung mga cells na na-damage. Pwede pa bang ma-repair yan? Pagka hindi na po ma-repair, yun ay papalitan ng bago. Cell regeneration ang tawag doon. Papalitan nila ng bago. Gawain po yun ng cells. Kaya pag maganda pa po ang amount ng redox signaling molecule sa katawan natin na napuproduce ng ating mga cells, dahil healthy ang cells, ay hindi sakitan ng isang tao, nalalabanan niya yung mga sakit. Kasi parang ganito po bigay tayo ng halimbawa, Halimbawa, si Juan po ay mayroong bahay. Huwag nang tayo, si Juan na lang. May maganda siyang bahay. Napansin ni Juan, doon sa kabilang kanto, isang bahagi ng bahay niya, may apoy na nagsisimula. Naisip ko ni Juan, kailangan akong tumawag ng bombero. Medyo yung kalooban niya, panatag siya kasi yung bombero sa kanilang lugar napakaganda ng mga gamit, moderno at well-trained yung kanilang mga bombero. Ang problema ng kunin yung cellphone niya, tumatawag siya, walang signal. Kung meron man choppy, hindi maintindihan. Kaya hindi ngayon makakilos yung mga bombero para ayusin yung problema, umagapan yung apoy sa bahay ni Juan. Dahil sa walang magandang signal, ano mangyayari? Masusunog po yung bahay ni Juan. Parang ganyan po sa ating katawan, yung katawan natin. Pag may nagsisimula na pong problema na pwedeng mahulog sa pagkakasakit, yung pong ating mga cells ay mag-uusap yan. Ito, puntahan nyo ito, ayusin nyo ito kasi ito kailangan. Agapan natin yan. Pero hindi po nila magagawa yung komunikasyon na yan pag mababa ang redox signaling molecules. Bakit? Hindi po magandang communication nila. Hindi sila makakapag-usap-usap para magawa ng paraan at maagapan ang katawan para wag magkasakit ang mga cells, wag magkasakit ang mga organs, at huwag magkasakit ang buong katawan. Ganon po kaimportante ang redox signaling molecule. Kaya mapapansin po ninyo, pag ang tao naging adulto na, sabi ko nga nagsisimula na magkaroon ng mga sakit-sakit, marami na mga maintenance medicine. Yun po ay patunay na bumabagsak na ang redox signaling molecule kasi humihina ang immune system niya. Tandaan ho natin, yung system ng immune system, yun po ay binubuo ng mga cells na merong cellular communication na pagka nasira o humina, hindi po nila magagawa yung kanilang trabaho. Ang magandang balita po, ngayon ganito. Pagkatapos po ng 17 years na intensive study ng mga scientists, nakadiscover ho sila ng isang paraan kung paano madadagdagan ang redox signaling molecule sa ating katawan.
At pagkatapos, meron pong isang matinding scientist, ang talino nito. Sa buong mundo ho pala, merong 8 tinatawag na atomic physicist. Atomic physicist. Yung pong physicist, yung po pala yung mga scientist ng specialty ay pag-aralan ng tungkol sa mga atoms, mga molecules, magnetism at gravity. Isa po sa kanila ay si Dr. Gary Samuelson. Siya po yung nakagawa ng paraan para yung pinag-aralan ng mga scientist na redox signaling molecule ay ma-stabilize. At ito na po yun ngayon. Ito po, ASEA redox. Ito po ang tanging cellular health product na talagang cells po ang tinatarget niya. Yung inaayos niya. Dinadagdagan niya po yung tinatawag nating redox signaling molecule sa katawan. Gamot ba ito? Hindi po. Alkaline ba ito? Hindi rin po. Ito ba ay minerals? Hindi rin po. Ano yan? Ang main ingredients po nito, kung matatanong ninyo, ano lamang po? Tubig at saka asin. Pero, tandaan po ninyo, ito po ay dumaan sa napakaraming pagsubok. Sabi ko nga sa inyo, 17 years na pinag-aralan ng mga scientist. Sa katunayan, ng history nito, yung ibang mga scientist after 17 years sa pag-aaral, sabi nila, hindi niya magagawa ma-stabilize yan. Kasi yung nagagawa po ng unang mga scientist na nag-aral nito sa loob ng 17 years, nagagawa nila pero kailangan inumin agad. Hindi pwedeng tumagal ng 1 oras o kalahating oras. Babalik sa pagiging ordinary tubig at saka asin. Pero sa pamamagitan po ni Dr. Gary Samuelson, isang matinding atomic physicist, nagawan po niya ng paraan na yung formula ay maging stabilized. Ibig sabihin, pag nagawa na yung formula, kahit 1 taon ay hindi po siya masisira. Kaya dahil po diyan, si Dr. Gary Samuelson ay nabigyan po ng Nobel Prize Award. Ano po? Nobel Prize Award. Awardee siya. Alam naman natin yung mga taong nabibigyan ng award, Nobel Prize Award, ay matindi po yun. Kasi sabi nga nila, ito daw isang breakthrough pagdating sa tinatawag na cellular health. Ano po? Uulitin ko po, hindi po ito gamot at hindi layunin nito na palitan ang prescription o reseta ng mga doktor. Ang gagawin lamang po nito, patitibayin nito ang kakayahan ng inyong mga cells para magtrabaho ng mahusay. Para yung mga gamot na nire-reseta ng mga doktor ay lalo pang mapakinabangan ng ating katawan. Kasi umaakto po ito, sabi nga signaling. Nagbibigay siya ng signal. Sabihin natin parang parang manager. Halimbawa, may mga iniinom ka na mga maintenance medicines sa reseta ng doktor. Okay yun. Tapos, siyempre, kumakain tayo. Kailangan yung may mga pagkain ng mga vitamins, may minerals, may amino acids. Nasa katawan natin lahat yun kasi kaya natin. Pagpalagay natin, kaya natin. Pero mayroong mga tao na may pera naman. Pero hindi agad gumagaling sa kanilang mga sakit. Bakit? Ang isang bagay po na pwedeng kulang sa kanila ay yung tinatawag na redox signaling molecule. Kasi ito po yung magsasabi, ikaw, nagamot ka, doon ka kailangan. Ikaw na vitamin ka, doon ka kailangan, doon ka pumunta. Ikaw na minerals ka, doon ka pumunta. Siya yung manager. Siya yung pinaka-ground commander sa katawan natin. Pag mababa po ang redox signaling molecule sa katawan natin, hindi epektibong magagamit ng ating katawan yung mga ipinapasok natin sa ating katawan, maging nutrients man yan o maging mga gamot man yan. Yun po ang isang napakahalaga na discovery pagdating po sa health. Yan. Muli ko pong hindi sa inyo, hindi po ito gamot. Ano po? Ito po ay dumaan ng 3 proseso na puro patented. Puro patented po. Bakit? Mula po sa pagiging tubig at saka yung asin, yung chloride, sodium chloride, pinaghiwa-hiwalay po yung mga components ng tubig. Alam naman natin ang tubig, ang chemical symbol niya, H2O, 2 atom ng hydrogen, 1 oxygen. Pinaghiwa-hiwalay po yun. At saka yung asin naman, yung hydrochloride, pinaghiwa-hiwalay din po yung mga components at pagkatapos ay nirestructure.
nirestructure at nakopya yung native o yung klase ng redox signaling molecule na ginagawa po ng ating mga cells. Yan. Wala pong mabibili sa butikan yan. Katawan po ang gumagawa natin at very lucky po tayo sapagkat ang ASEAN Global ay nakagawa ng produkto na pwedeng mag-supplement, pwedeng dagdagan yung redox molecule sa ating katawan. Kaya ito po, ang laman po nito ay mga live molecules na pagka ininom ninyo, madadagdagan ang redox molecule sa katawan ninyo, yung signaling molecule. Ayan ang magiging epekto. Agaganda ho, sisigla ho kayo, magiging energetic kayo, at binibigyan nyo ng karagdagang kapangyarihan o kakayahan ng inyong mga cells para pangalagaan po ang inyong kalusugan. Sabi nga nila, sa pamamagitan daw po nito ay nabubuksan ang tinatawag na 5 pathways or DNA pathways. I-improve ang inyong immune system. Sabi nung narinig ko kahapon, by 31%. Yung inyong digestive system ng another 31%. Pero mga 31%, ano po? Yung inyong cardiovascular health. Kasi ang dami ho ngayon na may problema ngayon sa alta presyon, sa diabetes, kung ano-ano pa, ano po. Mga babae na may hormonal imbalance, may PCOS, may ovarian cyst, may myoma, nako po, lahat po lang yan ay nagmumula sa tinatawag na hormonal imbalance. Alam niyo po ang ginagawa nito? Binabalance po. Binibigyan ng katawan natin ng kakayahang i-balance ang mga hormones. Sa mga darating ko nating mga Facebook Live, pag-usapan po natin ang bagay na yan. Ano po? Marami po tayong matatalakay dito na matututuhan ninyo. Ano po? Ano pa? Isa po sa kailangan pa ng ating katawan, magkaroon po tayo ng anti-inflammatory na supplement. Bigyan ko ka ng halimbawa, ano po. Sabi po ni Dr. Gasmin, ito po, sample lang muna, no? Si Dr. Ian Gasmin po ay isang doktor sa Davao na ngayon po ay nagre-recommenda ng ASEA sa kanyang mga pasyente. Nagkaroon po kasi ng isang pagkakataon na may pasyente siya na diabetic po at medyo nabubulok ng paa. Sabi ng doktor, kailangan niya putulin na kasi akyat niya na akyat. Meron siyang isang nurse na katulong sa klinik na nagbebenta nitong ASEA product. Ang sabi ng nurse, Doc, pwede po ba na wag na muna natin putulin yan? Subukan nung natin itong ASEA redox signaling molecule. Pinagbigyan ng doktor. Sa maikling salita po, maikling istorya, naiwasan po, hindi na na-amputate yung pasyente. Ngayon, sa isang seminar ng mga distributor, sinabi ni Dr. Gasmin, palibasa doktor, may autoridad siya na magpaliwanag. Sabi niya ganito, alam niyo yung pinagsisimula ng type 2 diabetes, ang isa dyan ay ito. Yung ating pancreas, yung beta cells na tinatawag, yung mga cells na bumubuo ng pancreas, ay nagkakaroon ng pamamaga, inflammation, na-inflame sila. Ang problema niya na ni mga doktor, wala kaming gamot na pwedeng ireseta para mapahuma yung inflammation. Kaya ang ginagawa niya namin, ang nire-reseta namin, maintenance para wag masyadong tumaas yung sugar. Pero ang tanong ganito, na-address ba yung root cause ng problema? Hindi po. Kasi ang problema nandun sa inflammation ng pancreas. Ang kagandahan po nito, isa po sa inaayon sa katawan natin ito, tulungan ang ating katawan na maging resistant at malabanan, mapahupang tinatawag na inflammation. Kaya ang dami yung natulungan nito, ng mga diabetic. Oo. Na lang po, meron na lang tayong halos 2 minuto, po. Pero siguro, gagawin ko po 30 minutes lang ang aking presentation, ang aking pagla-live, kasi kung masyado marami i-explain ako, baka hindi nyo rin po maintindihan. Hindi po madaling intindihan ito Science po pinag-uusapan dito. Pero ang maganda po, makakatulong po ito sa ating lahat. Doon sa mga wala pang sakit, hindi na natin hintay magkasakit tayo. At doon sa may mga sakit, pakasawa na ho kayo sa inyong mga gamot. Tulungan ho ninyo nito ang inyong mga gamot. Doon nga po sa Davao, meron daw isang ali, pangalan niya ay Joy. Ayun, naririnig ko sa mga paliwanag ng aming upline. 20 years po siyang, may insomnia. Hindi siya makatulog. Uminom na siya ng mga sleeping pills para lang siya makatulog. Dahil doon, yung kanyang mga maintenance medicine ay dumami po ng dumami, umabot ng siyam.
gumamit ho nito. Alam niyo po ang gandang balita. Yung latest, dalawa na lang po yung maintenance medicine niya. Tinanggal na ng doktor kasi umaayos na siya. Umaayos na. At yung problema niya noon sa hindi siya makatulog, nung gumagamit na siya nito, nung primero po natatakot na yung kanyang mga anak kasi 12 hours na hindi pa bumabangon. Baka ano nang nangyari. Pakipapunduan ito. Kaya nangyari ngayon, nung matulog daw yung alin ng pangalan na Joy, alam niyo po nangyari, mga 12 oras siyang natulog. Natakot yung mga anak. Kasi bumabawi po yung katawan niya. Bumabawi. Kasi pag tayo po ay puyat, hindi makatulog ng gusto, kulang sa tulog, nagkakautang ho tayo sa katawan. Dagdag po yun sa stress, oxidative stress, na tumatao na sumisira sa ating mga cells. At yun nga po ang magandang balita sa pamamagitan ng product na ito, pwede nating mabigyan ng pagkakataon na tayo ay gumaling sa tulong po ng reseta ng mga doktor. Kasi pantulong po ito eh. Kumbaga sabi nila ito daw yung missing link. Kasi marami namang mga tao na ang dami nilang ginagasto sa doktor pero hindi naman sila gumagaling. Baka ito po yung kulang. Mababa yung redox signaling molecule na siyang nagmamanage na dapat kung ano yung mga dapat maganap sa loob ng ating katawan. Napakahirap pong ipaliwanag ito sa maikli lang po. Kaya lang, kung hahabang ko naman masyado, baka mainip na ho kayo at hindi na kayo magtitiyaga. Kaya gagawin ko lang pong 30 minutes yung aking paglalive. Ngayon ganito po, kung mayroon po kayong mga tanong, mayroon po kayong mga inquiries, hindi yata na isulat dito sa baba ang aking cellphone number. Ididikta ko na lang po. Ganito po ang number ko. 0912 117 3422. 0912 117 3422. Pwede kayong mag-text sa akin or tumawag kung mayroon kayong mga tanong para maipaliwanag ko ng detalyado at kumbaga personalized, depende ho dun sa pangangailangan ninyo. Pwede rin pong kung kung friend ko kayo sa Messenger na lang po. Kasi mahirap magbasa ng ganito sa mga comments ninyo. Medyo, ang totoo, meron din akong problema sa katawan na inaasahan kong matutulungan itong redox at nakikita ko na rin po yung improvement sa aking health. Kaya lalo ako na-inspire na mag-share nito sa inyo sa Facebook Live para marami yung makinabang. Ang totoo po yung aking pag-stammer, kasama po yan. Kasi yung naging sakit ko po ay peripheral neuropathy. Kumbaga sa nervous system po. Mula sa utak pababa, sa mga nerves. Kasama ho yung medyo, minsan namimilipit yung dila ko sa pagsasalita. Pero okay lang po, positibo lang tayo kasi mayroon namang product na pwede makatulong sa akin. Gano'n na lang po, lumampas na tayo ng 30 minutes. Nako, nabubulol pa rin. Maraming salamat po sa inyo. Kung may mga tanong po kayo, inuulit ko. Ang aking numero, 0912-117-3422. At pwede rin po sa Messenger. Pwede rin. Kasi kung magko-comment kayo, halimbawa, mag-comment na mga 1,000, nako, mahihirapan ho tayong basahin yon. Magbibigay ho tayo ng panahon para, kumbaga, masuri natin yung mga comments niyo kung meron kayong mga tanong. Pero ang advice ko po, Messenger o kaya sa ating cellphone number 0912-117-3422. Kung gusto niyo naman, i-friend request nyo ako, hanapin nyo lang po yung Edgardo Picunio. Yung po ako ay nakasuot ng barong. Kasi meron ako ibang account na hindi ko naman ginagamit. Hindi ako nakabarong, kaya hindi ko na ito binabago yung profile picture ko, para hindi makagulo. Okay po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang pakiusap ko lamang po sa inyo, ganito. Kung sa tingin po ninyo ay kapaki-pakinabang ang aking mga naipaliwanag sa inyo ngayon, nakikisuyo po ako sa inyo, i-like po ninyo, i-share ninyo, at kung pwede ho kayo mag-subscribe, mas maganda. Para pag meron ho tayong mga live, ay ang dami kong naiisip na pwedeng share sa inyo, pagdating po sa kalusugan at iba pa. Inulit ko po, hindi po ako doktor ha. Mukhang doktor lang. Sabi nila, MD, PhD. Mukhang doktor pero hindi doktor. Good morning po. Maraming salamat sa inyo. Hintayin ko po ang inyong mga comments at ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po.